Heto na, pulong si Tamba. Nako, eto po ang pinakaantay ng lahat. Himas rehas na. Nako, Martin, wala nang takas. Aba, yan po ang ating alamin. Pero bago po natin pasadahan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, bago po natin i-play ito, ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, eto, tinawag ni Secretary Dizon sa Representative Luestro na the most important person in the country today. Aba, bakit kaya mga kababayan? Bakit kaya? Sabi po dito, pinakamahalagang tao sa bansa ngayon. Ayon ngayon, Secretary Dizon kay Luestro. Hindi pala presidente ang pinaka-importante ngayon, kundi si Luestro. Tinawag ni Secretary Dizon sa Representative Luestro bilang the most important person in the country today. Sa gitna ng umiinit na usapin na sa pamahalaan. Ayon kay Dizon, malaki umano ang papel na ginagampanan ni Luestro sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa, partikular sa mga mahalagang desisyong kinahaharap ng Kongreso. Ayan na. Iba rin to Hindi ko nga alam kung bakit kailangan magkomento ni Vince Dizon patungkol po sa nangyayari sa Kongreso, patungkol po sa impeachment ni VP Sara. Diba? Ang DPWH po ay nakatutok sa flood control. Ngayon, ang iniisip ko, saang parte ng impeachment ni VP Sara ang sangkot siya sa flood control? Wala naman Gusto lang siguro magpa-epal nitong si Vince Dizon kasi bali-balita natin ay tatakbo po sa 2028. Ayan ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni Rico Larroya. The most important person today because in her lies your faith after 2028 elections. She is that determined to impeach Sara. Correct. Akala ko the most stressed man in the country today. Oo nga stress na si Luestro. Sabi nga may nabasa nga akong isang post tuturuan niya raw si Luestro ng tama, okay? Ay magsabi lang ng katotohanan para siya ay maging hindi ma-stress, di ba? Kasi the more lies you speak, the more stress na mararanasan mo. Because every lie na sinasabi mo ay kailangan mong i-defend, So ayan ang nangyayari sa kanila. Gaya ni Castro, 'di ba? Napakasinungaling. Kaya bawat pagsisinungaling niya, kailangan niyang i-depensa 'yun 'di ba? Ganun po mga kababayan. Okay? The most inaantay in the Philippines, inatay pala. Just in your eyes, man. Baka the most maleta queen in your honor. Ayun na nga. Most malita queen. Important baka sa inyo lang na nakapikit. Hindi, talagang importante po to sa kanila, Kasi kapag hindi po nila na-impeach si VP Sara, lahat ng baho nila, even Vince Dizon, lahat ng baho nila ay lalabas. Ay imbestigahan po yan pagdating ng 2028. Kaya ngayon pa lang, they are so determined, to impeach VP Sara. Ayan. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Bakit nga ba tinawag na most important person ni Secretary Dizon si Luestro? Ito, isang patunay. Sabi po dito kasi mga kababayan, Luestro, sumang-ayon impeachment hearing ni VP Sara posibleng umabot ng December. Ano pa lang tayo ngayon March pala, ang tagal naman.
Yung kay Bossing nga, di ba? Yung kay Bossing Bongbong Marcos nga, ilang minuto lang yung tinagal eh. Tapos yung kay BP Sara, aabot ng December. Anong gagawin nyo dyan? Ha? Napakatagal pong panahon yan. O ito po, basahin po muna natin to. Sumang-ayon si Congresswoman Jenky Luestro na posibleng umabot ng December ang hearing ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos kalkulahin ni Karen Davila ang session days, tinanong ni Karen Davila si Luestro na ayon sa kanyang kalkulasyon ay 60 session days at once a week lamang ang hearing, posibleng magpatuloy ito hanggang end of the year o December. Sagot naman ni Luestro, correct. Sa huli, matapos idiin ni Karen Davila na mayroong crisis na nararanasan ng bansa para umabot ito sa end of the year, iginiit ni Kong Luestro, hindi aabot ng isang taon ang hearing ng impeachment ni BP Sara dahil meron lamang umanong 3 reklamong laban sa bise. Kaya na, alam nyo kung bakit pinatatagal nila to? Ha? Kasi marami pong mga issue na pumuputok ngayon eh. Diba? O, kita nyo, ha? Yung marami ang natahuban eh sa impeachment ni BP Sara, no? Marami po yung natahubang mga issue tulad na lang po ng 18 ex-soldiers, di ba? Yung mga mali-maletang deliveries, wala na tayong naririnig masyado, di ba? Yung flood control scam, yung mga big fish, hindi na, parang nawalan ng interest yung taong bayan, no? No, I'm not saying na nawalan ng interest yung taong bayan. Ha? Iba kasi yung impact ng mainstream media, no? Kapag hindi po nila pinag-uusapan, people will not talk about it, di ba? Kasi ano nga naman ang pag-uusapan natin, no? Kung yung ipinapakita ng mainstream media ay iba naman sa katotohanan. Kaya nga mas maganda may social media, mga kababayan, no? Kasi dito napapag-usapan natin yung mga hindi na pag-uusapan. Okay? Pinatatagal po nila ay, biruin mo, aabot po ng December. Ibig sabihin nito, mga kababayan, the more na matagal silang mag-hearing, the more chances na makalimutan ng taong bayan at ma-insert, no? Mindset nila yung taong bayan na, eto, BP ninyo, eto, bawat hearing, yun talaga, ang i-emphasize nila na si BP Sara ay may nagawang pagkakamali, no? Pero which is wala naman po. Kaya lang nila pinatatagal because of mind conditioning. Gusto po nilang i-condition ng taong bayan na masama si BP Sara para pagdating po ng 2028, hindi po iboboto ng taong bayan si Vice President Sara Duterte. Yun po ang nakikita ko dito, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di manibalitang kahit anong pilit mong gawing pagtakas sa lahat ng kasalanan mo sa sambayan Pilipino ay darating talaga ang panahon na pagbabayaran mo ito. O yan pagbabayaran ni Tambaluslos ang kanyang mga kasalanan. Okay? Kaya yan, mga kababayan, may pag-asa pang makulong ito Ito rin yung insertion ng marami sa ating mga kababayan matapos nga pumutok ang balitang naglabas ng official statement ang kampo ng ICI kung saan ay kanilang sinabi na hindi pa rin daw absuelto sa issue ng maanumalyang nakawan sa kaban ng bayan ang former House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez. Kaya naman tanong ng marami sa ating mga kababayan ay sa dinami-dami naman daw ng mga witnesses na naglitawan at mga ebidensyang naglabasan ay dapat makulong na si Martin Romualdez upang hindi na ito maparisan pa. Pero bago ang lahat, mga Kapinas, kung bago ka namin sa channel natin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga Kapinas, hindi pa absuelto si Romualdez ICI. Hindi pa tapos ang usapin.
Ito ang malinaw na mensahe ng Independent Commission for Infrastructure ICI matapos itamang interpretasyon sa kanilang referral kaugnay ng issue ng flood control anomalies na kinasasakutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila ng naunang pahayag ni Tingog Partners Representative Judy Asidre na walang liability si Romualdez, ay giniit ng ICI na hindi ito katumbas ng absolusyon. Walang finding pero hindi ibig sabihin ay cleared. Kinumpirma ng ICI na ang kanilang referral ay walang direktibang konklusyon ng guilty or liability. This referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Ngunit malinaw rin ng komisyon na hindi ito nangangahulugan na inosente o absuelto ng dating Speaker. This statement clearly shows that the ICI did not make a determination of innocence or guilt. Ayon sa ICI, ang referral ay bahagi lamang ng proseso at layuning ipasa ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ito rin pong nakakapagtaka sa ICI, mga kababayan. Dito po sa lumabas na 18 soldiers, no, na nagte-testify about the deliveries, no, ng mga maleta, bakit hindi man lang nila pinatawag ito? Di ba? I mean, yung ICI ba is like only para pagaya po ba siya ng ng ombudsman? Para lang po siya sa mga taong gobyerno yung pag-iimbestiga niya, no? Kasi itong mga mga ex-soldier ay hindi na po sila hindi na po sila employed ng gobyerno. So, yung jurisdiction ba? Pero bakit si Boying Remulla pinatawag din naman yung mga 18 soldiers, di ba? Ex-soldiers. So, ano kaya ang dahilan, no? May something kaya sa ICI? May something talagang ICI. Para sa mas masusing investigasyon, the Commission underscored that referring the matter is intended for permit the Office of the Ombudsman to undertake its own fact-finding inquiry. Dagdag pa, the Office of the Ombudsman is better equipped to determine whether circumstances warrant administrative or criminal accountability. Pinuna rin ni ICI na naging presentasyon ng bahagi lamang ng referral. Representative Asidre selectively quoted the referral without its full context, end quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniagan ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, mahirap magdesisyon talaga kasi may madadamay at may madadamay sa investigasyon na yan ng malaking tao. Pero parang malapit na matukoy ang utak ng lahat kung magiging seryoso sila sa pag-iimbestiga. Hindi naman bulag ang mga Pilipino, wala lang magawang taong bayan sa panahong ito. Tama po ang ICI, nagwawalis sila para maging malinis at ipinasa na nila sa ombudsman ang trabaho para mapupunasan at nang mas lalo pang luminis pa. At siguro sa darating mga panahon, sila ay magtuturuan na kung sino talaga sa kanila ang naglinis talaga. Huwag mo nang dalhin sa ombudsman yan dahil gagawin nyo palang yan ay absuelto na siya. Hay pinagluloko nyo mga Pilipino. Tingin nyo sa amin mga Pilipino lahat bobo. Ang Actually, we are not expecting, no, na mapapanagot talaga si ex-speaker Romualdez sa panahon ngayon, sa administration ngayon. Malabong-malabo po yan, no, mga kababayan. It is not possible. So, but we are not losing hope, no? Kasi pagdating naman po ng 2028, no, sana lang naman ay mapanagot ito. Kasi, biruin mo sa lahat ng investigasyon, mga kababayan, si Romualdez ang itinuturong mastermind, diba? Tapos si PBBM, si Saldico, diba? Sila po ang mga tinuturong mastermind. Pero, at the end of the day, lusot po sila. No, nung isang kahapon nga lang ibinalita ko sa inyo mga karabin natin, no, yung pag-unfreeze, no, ng mga accounts ng mga involved sa flood control scam ay nag-expire na. Oo, ayon po sa AMLAC. Okay? Ngayon,
malaya na po silang magagamit muli. Diba? Oh. Magamit muli ang kanilang mga ninakaw, magagastos nila ang kanilang mga ninakaw. Oh. Wala tayong napanagot. Kung iniisip nyo may napanagot po ang ICI, itong Blue Ribbon Committee na ito, wala po. Oh, bakit? Na-unfreeze na po yung kanilang yung freeze na account ng AMLAC. Ng Anti-Money Laundering Council. Diba? So, nasaan ang sinasabi niyong napanagot? Wala pong napanagot sa totoo lang. Ngayon, nag-i-enjoy na po sila. Nag-i-enjoy na po yung kanilang pamilya sa ninakaw nila sa kaban ng bayan. And that is on record based on the news coming from the Billionaire News Channel, mga kababayan. And it is a very reliable source, no? Ay, grabe ang nangyayari sa ating bansa. Nakakainit, no? Kasi nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Tapos mababalitaan mo, yung mga involved sa flood control scam, malaya na nilang magagamit yung perang ninakaw nila kasi na-expire na yung pag-freeze ng kanilang mga account. Pilipinas. Ikaw pa ba ang Pilipinas na dati nating kilala? 'Di ba? Parang hindi na. 'Di ba? Binaboy ka na ng taong gobyerno, no? Iba talaga pag ikaw, ang taong gobyerno natin ay walang pagmamahal, no, sa Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.